28 ng Disyembre, taong 1876 matapos ang paglilitis kay Rizal sa harap ng isang Kastilang hukuman ng militar. Gobernador General Camilo de Claveja at Kapitan Rafael C. Dominguez ay pumirma sa dokumento na papatunay ng kaparusahang kamatayan ni Dr. Jose Rizal. Nakatagdang ganapin noong 13 ng Disyembre taong 1876 sa Bagumbayan Field. Ang hukuman na ito ay humahatol kay Mr. Jose Rizal Mercado E. Alonso, parusang kamatayan, at ipinapahayag at inuutos ang karaniwang hukumang militar ang akusasyon sa sinang Pangulo at mga miyembro ng hukuman. Maggago! Mga tangina! Ito ang unang pagkakataon na rinig kong bulalas ka ng ganitong mga salita, Davian. Mukhang magaling ka dyan. Ang nangyari, hindi mo katagod. Hindi nila kami binigyan ng sapat na pagkakataon upang ipagtanggol ang kaso. Nanipula nila ang mga proseso. Ginamit nila kami! Bakit galit ka? Ako naman ang mamamatay. Mabuti na lang at may lakas ko kung magbiro. Luis, Mana, magbibito ako sa lahat ng aking mga tungkulin sa pagharaan. Babalik ko sa Espanya. Nahihiya ko sa iyo. Nahihiya ko sa inyo. bakit? Dahil ako ay nabigo. Hindi ka Espanyol, Tavel. Pariyo lang tayo. Samantala, sa bahay ni Gobernador General Polavieja, si Doña Teodora Alonso na may luha sa mga mata at takot, lumapit siya sa mga gwardiya at nagsalita. Umanhin, Senyor, maaari ko bang makausap si Gobernador Polavieja? Nais ko sanang humingi ng tulong mula sa kanya para sa aking anak na si Dr. Jose Rizal. Wala nang oras sa gobernador para dyan. Umalis ka na. Iusap, maawa ka. Siya lamang ang natatanging paraan upang maligtas ang aking anak. Senyora, pakiusap. Paguluhan ito! Oh, gobernador! 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 Mangyari, wala akong oras. Pakiusap, Senyora, wala akong oras. Maawa ka, gobernador. Pakiusap. Ako'y nananawagan sa iyo para sa aking anak na si Jose Rizal. Kinalulungkot ko. Ang pagtitipon ng mga katipunero upang iligtas si Rizal. Ngunit, Sasalakay tayo sa Kastila sa lalong madaling panahon. Iligtas natin si Rizal. Lahat tayo ay sumasaludo kay Rizal. Lahat tayo ay sumasaludo kay Dr. Jose Rizal. Sandali, pakiusap, bumaba ka riyan. Ang seguridad ng aking kapatid. Bigat! Handa ang mga Espanyol sa anumang plano natin upang mailigtas ang aking kapatid ni si Rizal. At ganoon din tayo. Tayo natatakot sa kanila. Kasama kong katipunero. Hanggang sa kamatayan ni Rizal. Hindi ako gusto ko rin iligtas ang aking mahal na kapatid. Ngunit hindi gusto ni Rizal na ipahamak natin ang ating buhay nang walang depensa laban sa mga Espanyol. Ang Diyos na ang bahala sa kapalaran ni Rizal. Wala na tayong magagawa ng kundi. 29 ng Disyembre taong 1876, si Dr. Jose Rizal ay dinala sa kapilya kung saan siya ay dapat naghihintay sa bukang liwayway ng araw na nagdadala ng kanyang kamatayan. Mula noon, may mga bisitang dumating upang makita siya. Bago ang kanyang nakatakdang kamatayan, dito na siya nagsimulang sumulat ng mga liham, partikular sa kanyang pamilya, sa kanyang mahal na kapatid na si Pasiano. Inay, mano po, inay. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga pagkukulang, inay. Mahal kita, inay. Pepe! Ina, kapag namatay ako, pakisuyo, kunin agad ang aking katawan dahil baka itapon lang ito kahit saan. Ilibing mo ako sa ilalim ng lupa at lagyan ng krus ang aking libingan na may petsa ng aking kapanganakan at kamatayan. Iyan lang lahat, inay. Natanggap ko ito mula sa mga Pardo de Taveras. Mayroong laman ito. Pagkatapos sumaba si Trinidad kasama ang kanyang ina, kalaunan natagpuan ng pamilya kung ano ang ibig sabihin ni Rizal sa regalo at binasa ito. Ito ang tula ng pamamaalam ng bayani na matagumpay na naipuslit mula sa kanyang lugar ng pagkakakulong at agad na naging isang mahalagang hiya sa Pilipinas politikan. Dinalaw si Rizal ng kanyang ina kinabukasan ng alas 5:30 ng umaga at sumunod si Josephine Bracken kasama si Josefa. Josephine, ito para sa iyo. Nasa daan tayo sa patungong Kalbaryo. Akala siguro nila makakatakas ako. Saan? Sa dapitan? Hindi ako naging taksil sa aking bayani sa bansang Espanyol. We face the firing squad. Sa ngalan ng hari ng Espanya, sino mang tao, sino mang nagtataas ng kanyang boses pabor sa parusa, ay isasagawa rin ang pagbitay.